Ano, uwi muna ako. Landslide. Hoy, wag kayo mag-away. Grabe, ang lala oh. Ganyan talaga pag may malakas na bagyo. Oh, ito pa isa oh. Landslide again. Ito rin oh. Pinaayos na. Grabe ang mga landslide. Ba, may harang na. Kal. Simulan nang magkulitan kasama si Louie TV. Dito tayo punta ng ano? Belen. Ano sunod, pagbalik ko? Oo. Para makatagay naman ulit doon. Oo. Dito tayo nakatagay ng punta kayo eh. Oo nga. Oh, sige, salamat. Ngayon ay Miyerkules or Tuesday yata. Miyerkules na. Uwi na ako ng Nabotas mga kapanalig. Sinetap ko na yung mga gamit ko. At si Idol, kinuha yung kanyang motor kila Raya Patch doon sa may Balaytige. Pag wala pa sila dito mamaya, baka madaanan pa natin sila doon kasama si Kahaw. Kailangan ko muna umuwi mga kapanalig. Gusto ko pala batiin ng happy birthday si Kuya JP ngayong araw na ito. Ano na siya, 56 years old. Hindi ko alam kung ano yung tunay na edad ni Kuya. Bye bye Mama Rhea, Chari, all of you. Wala ka ng kaagaw sa puso ni Jeff. Me, bye-bye. Okay. Babalik ako, akala nyo ha. SG. Tara na. It's time to go. Uwi na. Daming dala. Uwi muna ako. Pakabait kayo dyan. Lasky. Kabigat ah. Wala. Pahila nga pre. Oo. Babu. Ha? Plat? Kala ko plat eh. Hindi ba plat? Ha? Oo. Bye bye. Okay. Uwi na. Hop ya. Hello. Ay. Let's go. Tingnan natin kung makikita pa natin si Idol doon sa may Balaytige. Uy, wala nang tubig. Kasya.
Yun, kasya. Alright. Grabe yung baha dito nung nakaraan. Tubig! Woo! Grabe putik. Yeah, parang nanibago naman ako ngayon kasi bumigat ulit. Pero dati nahanap-hanap ko yung bigat ng mga dalahin ko. Uwi muna tayo. Sana makita ko sila doon sa Balitigi. Time to go now. May gasolina pa naman tayo, aabot pa to. Brum brum, biyahe na naman tayo. Let's go. Yan, nakaano tayo ng Wawa, nakalagpas na. Babalik na lang tayo kay Idol mga kapanalig, no? Pag natapos na yung plano nating biyahe. Parang masama pa rin yung panahon ngayon, ah. Kailangan lang natin mag-ready na maaga. Kasi ano na ngayon, 30, bukas 31. So meron pa akong mga 6 days para, di pala 5 days na lang para makapaganda sa biyahe. Papapalitan lang natin yung yung kaha nitong motor ko sa gilid, yung nasemplang, para maganda naman siya tignan sa biyahe. Change oil, condition pa naman yung manibela, okay pa naman. Palinis na rin ang panggilid kasi nailusong ko to sa baha noong mga panahon na bumagyo. Diba natatandaan yung sinugod namin yung bagyo. Wala kami pakialam kahit may bagyo. Go lang ng go. Sarap magmotor. Oh yeah. Ang lamig ng simoy ng hangin. Wala pa sila. Baka naandun pa yon, ginagawa pa din yung motor ni Idol, yung enduro. Mapusok kasi si Idol, talagang nilusong niya sa tubig yung kanyang motor. Tumirik tuloy. Oy, umuulan. Wag naman. Kung kailan ba biyahe tsaka naulan eh. Wag naman. Dito na yung shop ni Idol. Ay, ni Idol. Saan nga ba yung shop ni ito ata. Ay, hindi. Parang labo. Parang nakalimutan ko na kung saan yung shop ni Raya Pat siya. Parang labo.
Ano, uwi muna ako. Parang kargado ka. Syempre, biyaheng Ilocos to. Alam mo na lahat. Babalik naman ako, huwag ka mag-alala. Sige, ingat. Ah. Yung GoPro. Nandito. Ayun mo. Hindi pa ako wala pa akong bumili pa ako nung lagayan. Kita sa lawag. Siraya, Patch. Ore, tama na ako. Kasama pala si Kabonsot. Tama na ako, Dol. Pre. Let's go. Nabutan pa natin sila doon. Sarap bumiyahe. Ang biyahe natin ay siguro mga 3 hours. Kasi mas malapit nga dito ng 15 kilometers. Kaya sa pagdumaan tayo doon sa may Tagaytay. Hindi ko lang alam kung sa bago kong daan doon sa may bypass. Baka malapit na rin kasi nga may bypass na na nagbukas. At makakakita na naman tayo ng unggoy dito. Pero doon pa yan sa may Kaibiyang. Dulas, buhangin, lupa. Hate ko yung mga ganyan. Ang oras natin ngayon ay 11:01. At yan, mamaya doon na tayo magla-lunch sa daan. Mukhang umulan na dito sa part na to o umaambon-ambon. Kapal ng pag, ang lamig. Si Utol at saka si umuwi muna sa Lipa dahil wala pa rin kuryente at tubig doon sa Campanalig. Ang hirap ng ganong sitwasyon. Dulas. Let's go. Maambo na dito. Ay! Umaambon pa nga. Oh! It's raining, man! Woohoo! Sa tingin ko dito lang naman umuulan. Doon sa ibang part hindi na. Kaya dire-diretso tayo. O dito umihina na Wag naman kung kailan ako pa uwi. Tsaka umuulan. Abay, nananadya. Si Kahaw. Aw! Nananadyaw. Grabe yung mga puno dito. Yan, ganyan lang. Pag mga ganyan-ganyan pwede. Sugod. Tingnan natin kung naalis na yung mga ibang tumba na puno dito. Yan, medyo nawala-wala naman ang ulan. Nakakatakot lang talaga mag-drive sa madulas. Okay, kaya mo yan. Gara ng panahon dito sa taas. Bali, etong tinatahak natin isang bundok na. Pagdating doon isang bundok pa rin papuntang Kaibiyang. Akit na naman tayo. Ito pababa na to, sa kalayo na to Shoutout kay Milson. So dito, ganun pa rin mapag.
Nasa Look na tayo. Bali dito ko sinundo si Idol sa may bagong kainan. Meron pang kidlat dyan nung dati. Dapat ihinto muna ako sa Lumihan para magpalipas ng ulan kanina at kumain-kain muna. Eh biglang huminto, kaya sabi ko diretso na ako para maaga rin tayo makarating sa bahay. Dito yung bagong kainan na pinuntahan namin, oh. Yan, bagyong bagyuhan. Tibay din ng ano na yan kasi ang lakas ng hangin, pero yan, nakatayo pa din. Ang lakas ng ulan. Wala naman tayo masilungan. Harap lang tayo masisilungan. Lakas na ng ulan dito. Why? Landslide. Yung medyo nawawala. Sige, diretso, kaya pa. Suko, hinto muna tayo eh. Yung mga gamit ko yung cellphone. Ito, wasak. Ano, kaya pa ba? Diretso tayo? Medyo mambun-ambun lang naman. Pero pag dumiretso ka kasi, yung persa ng ulan, lahat sa'yo tatama eh. Pero pag nakahinto ka, konti lang yung tutulo. Ang ganda umakit dun, oh, batuhan. Diretso ba tayo? Diretso na. Dali, ayusin ko lang yung mga gamit ko. Baka kasi mabasa yung camera natin eh. Meron pa tayong biyahe na malayo. Oh. Sakto lang naman yung ulan eh. Baka pagbaba natin ng ano, ng bundok, wala na yan. Kaya so good. Bebe, let's go. Bahala na. Sige, kaya mo yan. Yan dito hindi nagano. Nice. Bango ah. Hindi nagano umuulan dito. Oh, landslide again and again. Dami rin palang landslide dito. Hindi kasi kami nakarating dito nung bagyuan eh. Grabe oh. Halo-halo na yung mga kalabaw, kabayo. Oh, wag kayo mag-away. Ba't kayo nag-aaway? Umuulan na, nag-aaway pa kayo. Yan, ganyan lang. Dahan-dahan lang, masisira yung camera ko sa iyo eh. Chill lang tayo, chill ride. Dahil maputek, baka mamaya pahamak na naman tayo. Tama, chill lang habang umuulan. Grabe, ang lala oh. Ganyan talaga pag may malakas na bagyo. Bagsakan yung mga baton, lalaki. Pero wag tayo minto dito, delikado. Lilinisin na naman yan. Tapos lalagyan ng mga bato-bato. Hindi maiwasan. Ganyan talaga. Sobrang lakas kasi nung bagyong Christine na yun. Doon pala sa dinaanan natin, yung sinundo ko si Idol, yung mga puno ang naglaglagan eh. Pero dito, halos nagkakaroon na ng landslide. Ay. Yan, mga puno. Nahati-hati na yan. Landslide again. Kaya delikado rin magtayo ng kung ano-ano dito sa mga gilid na hindi ka sigurado eh. Ito, putik again. Marami naman puno sa area. Pero sa sobrang lakas kasi ng ulan, hindi na kinaya yung persa ng tubig na naipon siguro sa taas. Kaya nagkakaroon ng pagguho dito sa mga part dito, no. At saka ang gaganda naman ng bato. Sabagay may mga area siguro talaga na malalambot.
na kahit mapuno mabasalan talaga ng matindi, talagang guho na. Buti dito medyo okay na. May mga landslide din, no. Lalaki niya, kahit yung mga bato na ganyan, pag galing yan sa taas, gulungan kanya, no. Sakit din yan. Madaming kailangan ayusin dahil sa bagyong Christine. Maraming kailangan linisin, ayusin. Ilang araw pa lang nakakalipas, pero ayos din sa namamahala dahil nadadaanan pa rin. Hinawi na nila yung mga bumagsak na puno, yan, na mga landslide, yung mga gumuho, ginilid na nila. Feeling ko maganda talaga panahon pagbaba natin, paglagpas natin ng Kaibiyang Tunnel, mga bandang Cavite na, Naik, kaya maganda na panahon. Ito pa isa, landslide again. Kawawa naman. Kung merong tao dyan sa daming puno, kung merong bumabiyahe ng natsyempong ganon na gumuho. Kaya yung ginawa namin ni Idol, napakadelikado talaga nun. Hindi mo masasabi, nagdadrive ka lang ng mabagal, bigla na lang merong yun na nga, guguho. Highway boundary. Nasa Cavite na tayo. Cavite na. Medyo malapit na tayo sa Kaibiyang. Hindi natin sure kung maraming namamasyal ngayon dahil weekdays. Tignan natin. Meron dito parang bago pa to, Nakakatakot kasi huminto dun, yung ikaw mismo mag-aalis. Kasi baka mamaya may nakaabang pa pala dun sa taas na pabagsak pa lang. 18 kilometers, nasa Ternate na tayo. Isang Ternate sa maraming ilog dito na magandang puntahan, camping site. Yan, maaliw-alas na yung ating yung ating paligid. Kanina madilim, madilim pa rin naman, pero ayos na. Parang ganun pa rin, parang may ulan pa rin doon sa banda doon. May mga naglilinis pa rin. Ang dilim ng dagat ngayon. Walang kaaraw-araw. May picture. Wow, deday sila kahit tag-ulan, no. Picture. Ito rin, no. Pinaayos na. Buti may mga tropa tayo na naglilinis para padaanan ulit ng maayos. Ito first time yung makikita sa vlog ko, yung pagpasok natin sa tunnel. Oy! Tunnel vertical clearance 4.85 meters. Pasok na tayo dito sa Lagusan, ang tinatawag nilang Kaibiyang Tunnel. Tulad ng sabi ko, hindi ko na alam kung ilang beses na ako nakadaan dito at kung ilang beses ko na naisama sa vlog tong tunnel na to. Pero napakaganda at solid pa rin naman na pumunta dito. Dami nagpapapicture, diba? Yay! Ahoo! Dati dapat daw magbubusina ka dito biglang parang paggalang o pagpasintabi. Pero binawal na ng batas ata o mga militar dito kasi maingay. Kaya walang gaanong mga riders ngayon, no. Walang may mga nakatambay. May mga ilan-ilan pa rin na mga naga-rides.
Gusto lang nilang ano, may mga riders kasi na ano, trip nila yung maulan na panahon. Yung hindi naman sobrang maulan, yung nakaka-chill lang sa pakiramdam. So nasa ano na po tayo, Ternate, Cavite. Yung nakaka-chill lang, katulad nga nito na malamig lang, hindi ganong kalakasan yung ulan. Ano, sarap kasi mag-drive ng ganyan eh. Mga puno makikita mo. Diba? Ang lamig. Grabe. Kamusta na ba ang balita sa Bagyong Leon? Pagkakaalam ko lumihis na raw yung bagyo eh. Sana tuluyan ang lumihis. Ito pa isa oh. Wow. Grabe ang mga landslide na nangyari ngayon. Ito'y naayos na din. Sa bagay, ito, yung mga nangyayari na yan, dahil na rin sa kalikasan, pero dahil sa hatid ng Bagyong Kristen, mga kapanalig, pag may mga ganito pangyayari, nakakatulong rin sa mga ano yun, no? Sa mga construction worker. Yung mga ganito yung trabaho, katulad nung nakita natin kanina na nag-aayos sila, sinesemento yung mga gilid, di ba? Kung walang landslide na nangyari, wala rin silang tatrabahuin. So nagiging pabor din sa mga manggagawa natin minsan yung mga ganyan na part. Ang mahalaga, wala lang nasasaktan, 'di ba? Katulad nila kuya, malamang yan, gumagawa sila. Ang dami ko nakikita ngayon ng mga ano eh, ng mga construction worker na gumagawa sa gilid-gilid kanina. Nagkakaroon sila ng trabaho. Kumbaga, kahit pa paano, may magandang dulot pa rin sa kanila yung naging bagyo. Dahil syempre sinasahuran sila nun eh, no? May may bad side and good side ng mga nangyayari. Ang magiging ano niyan, ang bad, pag nag-landslide, hindi tayo makakadaan. Tapos may tendency na meron pa masaktan na tao kung sakali, 'di ba? In a good side naman, nagkakaroon naman ng trabaho yung mga construction natin, mga kababayan natin, mga tropa natin, no? Naisip ko lang, grabe ang malamig. Pag first time mo talaga dumaan dito sa ano, sa tunnel, mapapawaw ka talaga. Kung palagi ka lang nasa syudad, tapos first time mong magmomotor dito, abay, oo, kaganda talaga. Talagang marerelax ka. Oy, may bus. May dumadaan nga palang bus dito papuntang Nasugbu. Rides. Sana naman wag na umulan. Mas trip ko na kasi ngayon na merong mic. Kasi napakalinaw talaga ng boses natin, dinig na dinig. Pag walang mic, sigaw-sigaw eh. Kahaw! Oy! Lapit na tayo sa Naik. Nabasa ko rin yung mga comment nyo. 'Di ba, nagtanong ako tungkol sa ano bang naidudulot ng bagyo? May magandang dulot din ba yan sa sa atin, sa mundo? Meron naman. Tama nga naman yung mga nabasa ko. Oo, kasi napapalitan nga naman yung pollution, nawawash out kasi sa sobrang lakas ng hangin na napupunta sa ibang lugar, ganun ba yun? O linalamon ng bagyo yung air pollution, kahit yung mga amoy-amoy malalayo yan, di ba? Ganun din. Tapos sa dagat daw, parang para sa mga isda, ang galing din. So bawat nilikha talaga ng Diyos, mga kapanalig, kahit disaster pa yan, may magandang dulot dun sa ibang parte. Malaki ang epekto sa mga tao, lalo na pag siyempre sa mga ari-arian nila pag nasisira. Pero sa ibang way, meron din magandang dulot pala. Salamat po sa mga nakasagot sa tanong ko. Tama nga naman kung iisipin natin mabuti. Unggoy! Oh, ang dami Pamilya ng mga unggoy.
Nag-ano sila, oh. Tama ba yun? Pero yan, bawal daw bigyan niya ng pagkain kasi nasasanay sila eh pag binibigyan ng pagkain. Kung hindi na sila kumukuha ng pagkain sa gubat pag binibigyan. Tsaka delikado daw yan sa pag meron ka mga gamit kasi nangaagaw yan eh. Meron akong na kwento eh, parang susi ata, susi ng motor. Nagparada siya. Kinuha ng unggoy. Ay, hindi niya tuloy mai-drive yung kanyang motor. Kaya napakadaming unggoy dito sa part na yan ng gubat na yan. Dami. Nilagyan na ng mga barikada to. Nabalitaan ko kasi napanood ko sa Facebook na merong na-aksidente dito na isang jeep. Tapos merong namatay na isang pulis ata. Isang pulis. Ay, nakalagpas na tayo. Dito na tayo sa Kapatagan. Panaik na tayo mga kapanalig. Naik Cavite. Parang nagkikrave ako ngayon sa lugaw. Ang tagal ko na hindi nakakain ng lugaw eh. Lugaw na masarap. Pag kumanan tayo, Maragondon. Pagkaliwa, Maynila. Uy, mahal kong Maynila, sa'yo'y hindi mawawalay. Maynila, pag-ibig ko'y mabubuhay, pag-ibig na walang kapantay. Saktong alas 12 na mga kapanalig. Buti na lang walang araw kaya masarap bumiyahi. Saan kaya dadaan talaga to? Sabi sa inyo pagdating dito sa may bandang baba, maganda na panahon, no? Tuyo, pero parang umulan na rin kasi basa dito sa side na to, sa kanan. Waluwag. Naik na tayo, Naik. Naik Cavite, makikita na natin yung dito. Kabayo ba yan o kalabaw? Seahorse? Ano ba yan? Kalabaw, no? Naik Kalabaw. Kulay itim eh. Natuyo na yung damit ko. Kanina basa na to nung nagda-drive tayo pa kay Biang. Ngayon tuyong-tuyo na dahil sa lakas ng hangin din dito. Nandito na tayo sa Tansa Cavite mga kapanalig. Di pa rin ako nakakahanap ng lugawan. Pero kahit hindi lugawan, basta kainan na maayos lang, nakaka-relax tambayan. Kain na tayo. Dahil ang oras natin ngayon ay 12:22 na ng tanghali. Hatid sa inyo ng Gin Bilog. Gin Bilog na laging nagpapaihi. Pabacoor na tayo, Pabacoor. Lapit-lapit na. Dami nang nagtitinda dito ng mga mga tahong, talaba, pero hindi natin alam kung magkano yan. Medyo pricey na yan pagdating dyan mga kapanalig. Timba-timba ang bili. Pero malinis na siya. Gagawin mo kakainin mo na lang yun. Babanlian mo lang na mainit na tubig, tapos okay na. Nasaan na ba tayo? Pero feeling ko malapit na naman tayo. Singit-singit lang. Ganito talaga ang buhay ng mga nagmumotor.
Kailangan magaling ka sumingit-singit. Basta safe naman. Kasi kung hindi safe at makagasgas ka, aruy, problema. At saka kung maipit ka o masagasaan, katulad nyan. Kaya try natin ha. Try lang ha. Subok. O diba? Pasok pa din. Kung may Jollibee na pala dito. May Jollibee na pala. Kumakalat na talaga ang Jollibee sa buong Pilipinas. Masarap kasi yung pagkain sa Jollibee. Tsaka ang galing nung ano nila, nung mascot. Talagang ang cute, nakakatuwa. Comedy yung ano eh, comedy talaga si Jollibee eh. Yung gumaganap doon sa loob, hindi natin alam kung iisa lang yon, pero malamang inaaral nila yung bawat galaw ng ano, kung ano ba yung dapat galaw bilang isang Jollibee. Tsaka yung height siguro, pag mag-aano ka, pag mag-a-apply ka bilang mascot ng Jollibee, dapat magaling kang sumayaw. Dapat makulit ka. Doon nagiging in si Jollibee, sa pagsasayaw tsaka sa pagiging makulit. Pag pinapanood ko yung mga video noon, natutuwa ako eh. Nakarating na ako dito sa Pamaynila. Hindi pa rin ako nakakahanap ng kakainan. Ang hirap umanap. Bakit ganarn? Puro bar na yun nandito eh. Baka pagpasok ko may mga sumasayaw na dito. Kakain lang po ako, hindi po ako ano. Baka mamaya bigla akong ano eh, kandungan. Loneta, Loneta na tayo. Si Jose Rizal. Nabotas na kami, nabotas na ako, nabotas na tayo. Sa wakas, nabotas na, hindi pa rin akong nakakakain. Uy, trick or treat oh. Trick or treat. Nakakatuwa yung mga bata. Never ko pa na-experience na nung kabataan ko, trick or treat. Basta pupunta lang kami ng sementeryo, yun na yun. Pero yung trick or treat, hindi ko yan naranasan. Trick or treat. Biyahe. Nandito na tayo sa tulay ng Tansa. Bili na lang tayo lutong ulam. Kahirap magdesisyon kung saan kakain eh. Yan minsan ang problema ko eh, pagkakain eh. Yan, nanghihirapan ako magdesisyon eh. Pero mo yun, nasugbo hanggang dito, wala kang makainan na maayos. Meron naman pala, ang kaso nga lang, hindi tayo agad nakahanap. Pag meron kasi ako nakikita, minsan lagpas na, tinatamad na akong balikan. Hanggang nakarating na tayo dito sa Tansa. Oh! Alright. Uy, makikita ko na si Cloud. Naalala ko bigla si Cloud dahil dito sa bilihan ng cat food. Sakto din oh, dumidilim. Ayos to, para kahit umulan, nasa bahay na tayo. Pagkabili natin ng ulam, diretso na. Ang oras natin ay 2:33. Ang tanong, meron pa kayang tirang ano? May tira pa kayang mga tindang ulam sa tindahan? Bali magkano yun?
Ha? Tsaka ito pa? Tsaka dalawang kanin? Pabili na tayo, uwi na. Baka abutan tayo ng ulan. Mahirap na. Ba, may harang na. Ah! Yan! Ay, ay! Ah, pasok! Aba! Pasok na, pasok! Kumain na kayo pa? Bless pa. Ba. Ano? Namiss niyo ako? Kamusta na, Charlie? Cloud! Kamusta ka na, Cloud? Naalala mo pa ako? Ba't ang baho? Tumae ka, may cat litter ka na ha. Tumae ka ba? Kakatayo mo lang, no? Ha, Cloud? Namiss ko si Cloud, ah. Cloud. Meow. Cloud. Kamusta na ang Cloudy na yan? Kamusta na ang Cloudy? Si Cloud. Cloud! Spray tayo. Baho ka. Alis ka dyan, Cloud. Nagano kami ng ano. Kailangan pala papalit tayong buhangin. Konti na lang. Hindi ako marunong eh. Pagdating na ni Budangbu. Cloud! Umuulan dito ngayon, mga kapanalig. Sana gumanda panahon bago tayo bumiyahe pa Ilocos Norte. At yung dating mailap na si Cloud nandito na sa tabi ko ngayon. Mailap to dati ngayon. Alam niya na kung sino yung amo niya, no? Gugulat siya sa ilaw. Maya punta tayo kay Kuya JP dahil birthday niya. Hindi naman ata siya maghahanda ng bongga, pero yan, punta tayo para nandun lang tayo sa mismong araw ng kanyang kaarawan, 'di ba? Mamaya paalam na rin ako kay Budang, kakaya naman kasi kakauwi ko lang, tapos aalis na naman ako. Sa bagay, sa kabilang street lang naman yun, mga kapanalig, malapit lang. Ewan ko kung makapag-vlog ako mamaya para pakita rin sa inyo kung nakita nyo na naman yung lugar namin doon, 'di ba? Simulan ng magbulit